Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa aking channel, ang Kuya Nanding M. Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Chapter 2, verses 13 to 16. Ngunit ngayon dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hintil ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan at ng dalawang bayan, kapwa pinanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong pinagninilayan ko ito, nakatawag pansin sa akin ang iisang katawan. Napakahalaga nito sa atin kasi tayo ay magkaiba-iba ng paniniwala, ibang relihiyon, ibang sekta, ibang pamamaraan ng pagsamba at ibang pamamaraan ng pagpapatupad ng mga gawain. Pero ngayon ay sinusulong ng simbahan ngayon ang synodality. Synodal, pakikinig sa bawat isa. Kaya napakahalaga ng yugtong ito ng simbahan na sana ay nagkaroon tayo ng pakikinig sa bawat isa, dahil ang simbahan nating sinasabi ay hindi naman ang lugar lang o ang mga chapel, ang mga simbahan, kundi ang simbahan ay bayan ng Diyos. Ibig sabihin ito na ang simbahan ay mga tao, bayan ng Diyos. Kaya napakaganda ang halimbawa ni Jesus na ito, na ang kanyang kamatayan ay isang point of unity, pagkakaisa ng lahat. Lahat tayo, kung ano-ano man ang ating mga paniniwala, ay naniniwala sa muling pagkabuhay. Ang iba ay iba ang paniniwala, ngunit ang kahalagahan dito ay ang bayan, ang ating nasasakupan o ang mga tao. Kung ang mga tao ay dumadanas ng kahirapan, ang kalungkutan at paghihirap, sana ang mga simbahan ay hindi hadlang, kundi marunong makinig, marunong makisama, marunong tumugon sa tawag ng kapayapaan. Kaya ang paghahari ng kapayapaan ang ninanais nating lahat. Ang nais ng Diyos ay hindi pagkawatak-watak, kundi pagkakaisa. So ito po muna ang aking ibabahagi, at sana'y ang ating ecumenical unity ay maging source ng pagkakaisa at kapayapaan. So ito po muna ang aking ibabahagi, at ito po muli si Kuya Nanding nagpapasalamat, and God bless ating lahat.